Magandang umaga po uli sa inyo mga kapamuso. Nasa ikalawang week na po tayo ng ating prayer meeting series. Ang ating pong tema sa January ito ay yung setting our priorities this year. At noong nakaraang week po, nagsimula na po tayo sa ating unang paksa. Ang ating pong teksto ay galing pa rin po sa Luke chapter 14 na kung saan ito po yung may-ari ng isang malaking bahay na nagkaroon po ng malaking handaan at nag-imbita po siya. Pero tinanggihan po siya ng mga inimbitahan niya at dahil doon ay nagalit po ang may-ari ng bahay at inimbitahan na po yung mga nasa kalye at kung saan-saan pa po. So, yun po yung summary nung teksto po na pinag-aaralan po natin at sabi po natin, ano ba yung mga priorities natin sa buhay na magaganda nga sana pero namamali ng direksyon. Kasi yung ating Panginoon na dapat na ating only one ay nagiging pang-ilan na lang, number 1, number 2, number 3 sa ating mga priorities. At nung nakaraang pong week, pinag-usapan po natin yung unang excuse nung inimbitahan ko ba't hindi po siya pumunta ng handaan. Ano nga po uli yun? Tama po kayo. Ang excuse niya po, I have bought a piece of land. Nakabili na siya ng lupa, kaya yun muna daw ang aasikasuhin niya. At atin din pong pinag-aralan last week na ang lupang ito, sumusimbolo po ito sa ating reputasyon, sa ating security sa buhay. Kaya nga po, sa kasigasigan po natin na magkaroon ng sana maging established muna ang buhay ko, namamali na po tayo ng priority. Ayan po. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin sa araw na ito, yung natitira pa pong dalawang excuses ng mga inimbita na hindi po pumunta sa handaan. Tayo muna po ay manalangin. Salamat Panginoon sa pagpapatuloy po ng aming paksa, setting our priorities this year. Salamat Panginoon dahil patuloy na tinuturuan po kami ng mga aral, ng mga praktikal sa buhay. Kahit po kami ay marami na pong mga natututunan, Panginoon, pero kinakailangan pa din po namin paminsan-minsan ay magising. Nang sa gayon, Panginoon, amin pong maisapamuhay ang lahat ng aming napapag-usapan sa iyong mga salita. Salamat po, ikaw po ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Dadako na po tayo sa ikalawa at ikatlong excuses na ibinigay po ng mga hindi pumunta ng handaan. Ang ikalawang excuse po ay yung mababasa po natin sa Luke chapter 14 verse 19. Ang sabi po dito, I have bought a fine oxen. Ano po ba ang sinisimbolo ng oxen na ito sa atin? Ito po yung mga nagiging pangkaraniwan din po nating excuse. Ano po? Pagdating po natin sa paglilingkod kay Lord, ito yung ang dami kong aligaga sa buhay. Ang dami kong aligaga sa buhay. Ang dami kong pinagkakaabalahan. Sobrang busy ako. Ang dami-dami kong ginagawa. Tingnan po natin yung sinisimbolo po ng oxen. Actually po, mga kapamuso, sa bansa natin wala tayong hayop na ito na oxen, no? Translate po siya sa Filipino Bible na baka. Pero ang totoo po niyan, hindi po siya baka, no? Wala lang kasi talagang makuha ang pinakamalapit na Tagalog ng oxen, no? Ang oxen po ay kakamukha siya ng baka. Yung kanyang itsura kamukha ng baka pero yung kanyang function more on mas marami siyang kapareho sa kalabaw. Sa atin po sa
Pilipinas, meron po tayong parang pinakamalapit, no, na ina-identify dito, yung pong ating tamaraw na matatagpuan po sa Mindoro Island, which is isa na po to sa endangered species, no, yung malapit na pong mawala. At ayon po kay Google, marami pong part ng mga bansa na wala na pong oxen. Talking of oxen, yung oxen po ang itinuturing na pangkabuhayan, no? Major na pangkabuhayan ng mga Israelita nung unang panahon. Napakalakas po kasi ng hayop na ito. Napaka-strong animal nito, and yet, napakaamo. Ito ay kapartner ng mga farmers, no, sa kanilang trabaho. Napakarami pong function ng oxen sa panahon po nila. Ginagamit po nila itong pang-cultivate po ng land sa farm, no, yung pagtatanim. At dahil napakalakas po ng oxen, ginagamit din po siya na pandala ng mga gamit, no. Dito sa Pilipinas, minsan nakakakita kayo ng parang kalabaw na sa kalsada, nagtitinda ng, di ba, yung parang may tinda siyang napakaraming native, may mga walis, duyan, no? Paminsan-minsan may ganyan tayong nakikita sa kalsada, pero bihirang-bihira na, uso yan sa probinsya. Parang ganun yung function ng oxen, nagdadala din siya ng maraming mga kargada, no? At hindi lang po yun, no? Bukod po doon, pwede din siya maging pagkain. At ang oxen din po, noong panahon po nila, ang isa po sa ginagamit na pang-offer, no, na mga pare sa kanilang kasalanan along with mga kalapati, ibon, tawag dito, tupa, no? Isa din daw po yung oxen sa ginagawang pang-alay sa mga Levitical offerings. So, napakaraming gamit po ng oxen na hindi naman siya mabigat alagaan kasi tanging damo lang daw yung kinakain niya. So, ganun tawag dito, ganun ka-useful yung oxen na to. At kapag ka ang farmer o ang tao nung unang panahon nitong ating Biblia, may oxen siya, ang isa sa pinakaabalang tao daw ay yung may alagang oxen. Napakaraming trabaho. So, ito po ay sinisimbolo sa atin ngayong excuse, yung ang dami-dami nating ginagawa. Yung po bang halimbawa, ito po yung mga practical na halimbawa. Meron po akong nakausap na nanay dati noong unang panahon. Pero hindi ko na po maalala kung sino yung nanay na ito. Hindi ko na alam kung sino siya. Basta meron pa akong ganitong naalala na itong nanay ng ito ay palaging absent sa worship service. Kung hindi man absent, late, no? And one time po, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, ano ba yung pinagkakaabalahan mo't masyado kang lagi kang absent sa service natin? Ang lagi niya pong dinadahilan sa akin ganito, naku, ang dami ko kasing, alam mo, Sister Del, hindi pa po ako balo, no? Hindi pa po ako pastoran, hindi pa po ako balo. Sabi niya, alam mo, Sister Del, ang dami kong aligaka sa buhay, ang dami kong trabaho sa bahay, tsaka paglinggo, ang dami kong labada. Yun yung katwiran niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanyang ganon, sabi ko sa kanya, ay sister, yung bang labada mo ay hindi makapaghihintay ng hapon. Yung pwede ka naman magsimba muna or sumamba muna. Tapos, pagdating mo sa bahay, di saka mo, yung labada mo. O kaya, di ka ba pwedeng maglaba ng Sabado ng hapon, no? Ang labada mo naman ay makapaghihintay siguro. Tapos ngumiti po siya. At simula po nun ay pinakinggan naman niya po yung payo ko. Naglalaban na po siya after ng worship service. Ewan ko lang po ngayon, hindi ko na nga po maalala kung sino siya. Tapos meron naman po akong nakausap, no? Nanay din, no? Sensya na po kayo, puro nanay kinukwento. Kasi ito naman po talaga yung mga usapan namin. Ano po? Sabi naman niya, naku, Sister Del, hindi na muna ako a-attend ng ng ating meeting or hindi ko alam kung ano yung mga gawain sa hapon. Kailangan kong umuwi ng maaga kasi magagalit yung mister ko. Wala pa akong sinaing, wala pa akong pagkain niya. Nagdiro ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi, Kristiyano naman yung asawa mo siguro, maiintindihan ka naman niya siguro, kapag na-late ka, galing ka naman sa samba, o kaya,
Gumising ka ng mas maaga sa dati mong gising, tapos magluto ka na para hindi ka nagmamadali sa tanghali at makatin ka naman ng ating meeting. No? At saka, lambingin mo na lang yung asawa mo na kung pwede siya nalang magluto ng pagkain niya. Something like that, which is sinunod rin naman niya. Yung mga ganitong mga excuses na sobrang kaabalahan sa buhay, yung hindi nakaka-attend ng mga gawain kasi kesyo nag-aalaga ng anak, kesyo maraming gawain sa bahay, yung mga estudyante, kesyo ang daming nire-review, ang dami pang mga project na gagawin, kulang na kulang yung oras, and the best daw na gawain kapag Sunday. Ayan po, no? Yung sa sobrang dami ng aligag at iniintindi sa buhay, nagkakaroon na ngayon ng na hindi tamang pagpaprioritize sa gawain ng Panginoon. Maganda naman itong mga to, no, na itong mga noble tasks na ito, no, maganda po yan. Dapat lang naman tayo maging responsabling magulang, responsabling asawa, responsabling anak, responsabling estudyante, at lahat yan nagbibigay yan ng kaluguran sa Panginoon. Kaya lang, palagi nating inuulit-ulit, dapat yung ating priority, na yung ating only one, hindi siya mawala sa ating priority. Dapat po, inuuna pa rin po natin siya. Kasi, sa Kanya naman ang galing yung family natin. Sa Kanya naman ang galing yung ating pag-aaral. Di po ba? At napansin ko po, no, sa karanasan ko at sa iba pang mga karanasan ng mga kakilala ko, the more na mas marami silang ginagawa, mas binibigyan sila ng wisdom ng Lord kung paano nila mapagkakasya yung oras nila nang hindi naapektuhan yung kanilang relationship kay Lord. The more na mas marami silang oras sa overtime, sa trabaho, may mga nanay pa nga 3-in-1 nag-aaral na, nagtatrabaho pa, may pamilya pa, pero hindi nila nakakaligtaan yung kanilang mga devotional life, yung kanilang mga quiet time, The more na nagkakaroon sila ng mas busy trabaho, ang mga tapat na Kristiyano, the more na nagkakaroon tayo ng napakaraming aligaga sa buhay, mas dapat na magalaan tayo ng panahon kay Lord. Bakit kamo? Kasi ang ating Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng dagdag na lakas para kayanin natin yung napakaraming trabaho. Siya yung magbibigay ng dagdag na karunungan kung paano natin mababudget yung oras natin. Bakit? Kasi alam niya, priority natin siya. So yun po yung ikalawang excuse na sana ay hindi natin maging excuse sa buhay kasi kapag napakarami tayong iniintindi sa buhay, nababawasan yung ating oras sa Panginoon. Parang ganito lang yan Alam niyo po ba, nung bata pa ako, elementary lang ako, meron akong isang magandang alaala sa aking lolo, yung tatay ng papa ko, Kasi nung bata pa po ako, pag umuwi kami ng Sorsogon, ayan, paborito po ako ni lolo. Tapos nung namatay po siya, naandun po ako, nakatingin po ako dun sa kabaong. Lumapit po yung tito ko. May binigay po sa akin isang pares ng native na tsinelas. At ang sabi niya sa akin, Nene kasi pangalan ko sa probinsya, Nene, ginawa yan ni lolo mo para sa'yo bago siya namatay. So, syempre, batang isip pa kasi ako noon, hindi ko siya masyado pang na-appreciate. Bagamat natuwa naman ako, syempre. And tumagal po yung maraming panahon, ako po yung nagdadalaga na kapag nakikita ko yung tsinelas na yon, doon ko lang po siya talaga na-appreciate na nagkaroon siya ng special na time para gawin po yun. To the point na hindi na siya masyado nagkaroon ng panahon na makipag-usap sa kanyang mga anak na nasa probinsya kasi lagi daw siyang naandun sa kanyang project na yun. At dahil po sa tsinelas na yun, nakabasa din po ako ng isang parang the same story ganon. Ang kaibahan lang po, yung bata yung gumawa ng tsinelas. Siguro may nakabasa niyan sa inyo sa Daily Bread dati, Yung batang ito, tapos yung kanyang lolo, lagi silang naglalaro araw-araw, magkasama sila buong araw. Tapos isang araw, sabi nung kwento, yung lolo,
hindi niya na nakikita yung apo niya. Kapag niyayaya niya na maglaro, ayaw na raw nung apo niya. Sasabihin ng apo niya, may ginagawa po ko lolo, may ginagawa po ko lolo. Tapos namimiss talaga nung lolo niya, no, yung time ng bata. Tapos minsan nasilip niya yung apo niya, nakita niya sa kwarto, may ginagawa. Tapos yun nga, nung natapos yung project ng bata, proud na proud siya. Yung palang gusto niya kasi isurpresa sa lolo niya bilang birthday gift. Gumawa siya ng tsinelas na yari lang dun sa karton, no, na dinikit-dikit lang. Siyempre natuwa yung lolo. Pero maganda yung sinabi ng lolo sa kanyang apo. Sabi niya, alam mo apo, maganda itong regalo mo sa akin, salamat. Pero na-miss ko yung oras mo sa akin eh. Mas gusto ko pa rin yung oras na tayo magkasama araw-araw. So parang ganun din po, no, yung relationship natin sa Panginoon. Gusto ng Lord na busy tayo sa napakaraming gawain, no? Even sa mga ministries, no? Pero ang namimiss ng Lord sa atin higit yung time natin sa Kanya, yung ulayaw natin sa Kanya. Ayan po. So dapat wag po nating maging priority ang napakaraming aligaga sa buhay. Unahin po natin yung ating Panginoon sa balancing paraan. Ayan po. Ang next naman po yung last excuse, no, na binigay po nung inimbitahan kaya hindi siya pumunta, yung nasa verse 20. I have married a wife. Hindi ako makakapunta kasi nag-asawa ako. Ayan. So, yung ating pong excuse lagi, may mahal na ako sa buhay. No? Sana all. Diba? May mahal na ako sa buhay. Ayan. So, maganda yung may mahal tayo sa buhay. Napakasarap sa pakiramdam niyan, ano? Kaso, binabawasan naman ito minsan yung pagmamahal natin sa Diyos. Ayan. Unang-una, dapat po nating tatandaan, mga kapamuso, God is supposed to be our first love. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ayan. Dapat si Lord pa rin yung ating first love. Ayan. Alam niyo po ba, nung ako po ay nasa college, no, nagkaroon po ako ng matalik na kaibigan. Siya po yung naging discipler ko. Dinisciple niya po ako talagang. Pangalan niya po ay Alma. Hanggang ngayon, di ko talaga siya makakalimutan. Pinagpapasalamat ko kay Lord lagi ang babaeng ito. And then, nung mga panahon po yung nasa college ako, lagi ko po siyang kinukwento. Lagi ko po sa kanyang kinukwento yung first love ko. Yun nga, si Jose or si Pastor Joe. Kinukwento ko sa kanya lagi, paulit-ulit. Sabi ko sa kanya, alam mo yung first love ko, ganyan, 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 ganyan. Pagkatapos po, nung mga time na kasing yun, matagal na po kami hindi nagkikita ni Pastor Joe. Kasi po, mula nung graduate kami nung high school, hindi na po kami nagkita. Ayan. Syempre, yung alaala ng first love, andun pa rin talaga. Kinukwento ko siya kay Alma. Pagkatapos, one time po, siguro ako po ay nasa second year college na noon, nagkita kami. No? Nagkasalubong kami sa daan ni Pastor Joe, ni Jose. Jose na lang po, para mas madali, no? Nagkasalubong po kami sa daan niyo. Siyempre, nagkagulatan, ganyan. Tapos inimbita niya ako sa, umattend daw ako sa gathering ng mga young people. Dahil po doon, syempre, umattend po ako ng gathering ng mga young people. In other words, nakita ko doon yung mga dati naming mga kaklase nung high school kami. At naging sunod-sunod na po yung imbitasyon na umattend po doon sa church na yon. Syempre, excited ako. Kinukwento ko palagi kay Alma yon. Kaya lang, na-rebuke po ako sang araw, no? Sabing ganun sa akin ni Alma, Del, sabi niyan ganun, siguraduhin mo lang na kaya ka uma-attend sa church na yon ay hindi dahil kay Jose. Napaisip po ako. Ni-evaluate ko sarili ko. Naku, baka kaya ako uma-attend sa church na yon dahil kay Jose. And eventually, nag-decide po ako nung araw na yon na hindi na po ako umattend sa church nila. Naganap po ako ng ibang church. Kasi lagi po natin tatandaan, mga kapamuso, no? Masarap ma-inlove eh. Pero ang first love natin talaga dapat, Panginoon. Sana wag tayong magkaroon ng motibo na kaya, o mga kabataan, na kaya kayo umattend sa church dahil andyan yung kaibigan nyo, andyan yung kaibigan nyo, no?
no? Sana wag maging gano'n, no? Yung hindi tayo pupunta sa church kasi andun yung happenings, andun yung mga kaibigan natin, barkada natin, masaya yung mga gatherings, no? Hindi dapat ang pinupuntahan natin ating first love. Pangalawa, God is supposed to be our true love. Hindi lang siya dapat first love, no? Kundi true love. Kasi ang first love, pwedeng mawala. Pwedeng magmahal ka uli ng iba eh. Karamihan sa mga mag-asawa, yung asawa nila, hindi naman yung first love nila. Nagbago. Pero sa Panginoon natin, hindi lang siya dapat first love. Dapat siya rin yung ating true love. Sabi ng Mateo 22 verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ayan. God is supposed to be our true love. Kapag dumating tayo sa punto na kinakailangan nating mamili sa ating mga mahal sa buhay o sa paglilingkod sa Panginoon, sinong uunahin? Nakakalungkot, no? Lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Ang init nila sa Panginoon sa paglilingkod, napaka-active nila sa church. Pero kapag na-in love, nagkaroon na ng crush o na-in love, no? Nagsisimula na maglaylo sa ministry. Bakit? Lalo na kapag hindi Kristiyano yung naging karelasyon, natatakot na ma-rebuke. Alam nila, sa isip nila na hindi tama yung kanilang pakikipagrelasyon sa hindi Kristiyano, pero mas pipiliin pa rin nila yon. Kasi ang ano sasabihin nila, una, magiging Kristiyano rin naman to, ipapag-pray ko. Pangalawa, maiintindihan naman ako ng Lord kasi na-inlove ako. Of course, maaring maging Kristiyano yan. Pagdating ng araw, totoo naman yan. Lagi ko sinasabi, napakatapat ng Panginoon. Kaya lang, yun yung magbibigay sa'yo ng pagkakataon na yung dating pag-ibig mo sa Panginoon, init ng paglilingkod mo kay Lord. Yung ding mahal mong ito sa buhay, ang magiging dahilan para lumayo ka na doon. Yun ang malina. Tandaan natin, ang mga mahal natin sa buhay, kay Lord yan. Binigyan tayo ng Panginoong magmahal. Kay Lord yan. Pero ang sabing ganun, dapat kapag ang pag-uusapan na ay sino ang priority mong paglingkuran o unahin, yan taong yan, yan pamilya mo, na pinagbubuhusan mo ng sobrang panahon mo, na kahit basta't meron kami mga happening, may kasiyahan kami, nasa family ko, unahin namin yan. Unahin namin mamasyal ng pamilya, hindi na kami magsimba, no? Maganda yan. Meron kayong mga gawain sa family nyo, pero kapag pinagtapat na ito ng panahon na dapat talaga kay Lord, no? Dapat iisipin natin, God is supposed to be our true love. Siya, ang Panginoon, dapat natin yung ating true love talaga. Yun yung uunahin po natin. Pangatlo, it is only by loving God first that we learn to really love each other. Magandang bagay naman to, no? Sabing ganun nung 1 John 3:16, basahin natin lahat. Napakagandang bagay, no? Sabing ganun nung verse, no? Kapag ka daw nakilala natin ang tunay na pag-ibig, sabing ganun na, no? Tayo din mismo natututong umibig sa iba. Natututo tayong iala yung ating buhay para sa iba. Natututo tayong magsakripisyo sa iba. Mas natatanggap natin ang isa't isa. Mas natututunan nating mapatawad ang isa't isa. Di ba nga, ang church ay binubuo ng mga taong mga hindi perpekto. Hello? Ang church ay binubuo ng mga nanay, tatay, matatanda, mga kabata, na iba-ibang mga ugali. No? May maganda, may pangit, may gitna, na kung tutuusin, ang hirap pakisamahan ng iba. Pero bakit tayo nagtitiisan sa isa't isa? Bakit tayo nagpapatawad sa isa't isa? Bakit tayo nagmamahalan sa isa't isa? Nagpapasensya sa isa't isa? Umuunawa sa isa't isa? Nagtatanggapan sa isa't isa? Bakit? Kasi ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos na sa atin, inainalay ng Panginoong Hesus para sa atin, natututunan din tayong magmahal ng iba.
Kaya nga mga kapamuso, napaka-imposible talaga ng isang Kristiyanong tapat na nagmamahal kay Lord. Napaka-imposible na hindi niya matututunang mahalin ang kapwa niya kahit gaano kasama ang ugali niya. Kasi tinutunaw ng pag-ibig ng Diyos yung ating mga puso, yung ating pagiging makasarili, yung ating pagiging karnal. Tinutunaw ng Diyos ang lahat ng yan, pinapalitan niya ng pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig na handang umunawa ng iba. Diba napakaganda kapag ang Diyos ang naging first love natin, siya yung naging true love natin, no? Eventually, lumalabas din sa atin yung pag-ibig na yun, na ipapasa natin ngayon sa iba. O, diba ang ganda? So, yun po mga kapamuso, yung dalawang excuse. Pangatlong excuse na una, na pinag-aralan natin last week, sabing ganon, maging balanse lang tayo na wag nating maging priority. Yung ating seguridad, kabuhayan, reputasyon, balanse lang. Pangalawa, no, dapat alam din natin kung ano yung priority nating trabaho, yung pagiging aligaga sa buhay, no? Dapat may time tayo palagi sa gawain ng Panginoon. At pangatlo, di ba, sabing ganon, dapat si Lord yung ating first love, true love, at yung love na yon dapat ina-apply natin sa puso natin para magmahal tayo ng iba. Okay? Salamat po. Ngayon bilang pagtatapos, gusto ko sa inyong ikwento yung patotoo ng businessman, no? Totoong nangyari sa kanya to. Itong businessman na ito, nakalimutan kong alamin kung anong bansa yung nabasa ko, no? Itong businessman na ito, siya po ay pupunta ng sumakay siya ng eroplano for a business trip. Okay? Tapos po, nung siya ay nakaupo na doon sa, hindi pa umaandar yung eroplano, naayos niya yung kanyang seatbelt sa kanyang upuan. May nakatabi po siyang isang mamang malaki, no, lalaking malaki. Siyempre pala kaibigan, kinumusta niya, sabi niya dun sa lalaki, para saan po yung paglalakbay mo? Para saan yung paglalakbay? Business trip din ba o pleasure? Pleasure lang. Sabi daw ng lalaki sa kanya, ay sir, pleasure trip to kasi second honeymoon namin ng wife ko. Honeymoon na, ikalawang honeymoon namin ng wife ko, so mag-travel kami. Di sabi naman ng businessman, lingon-lingon siya, nasan yung wife mo? Kasi ginaayos na yung seatbelt, puno na yung mga upuan, no, sa gilid, sa harap. Sabi niya, nasan ang wife mo? Tapos sabi nung lalaki, ay, andun sa may bandang dulo. Naubusan kasi kami ng ng upuan kaya nagkahiwalay kami. Sabi ng businessman, mabait kasi yung business, patotoo niya. Sabi niya gano'n, sinubukan niyang tanggalin yung seatbelt niya. Tapos sabi niya, ay, makikipagpalit na lang ako sa upuan ng misis mo para maging magkatabi kayo. Sabi nga. Tapos ngumiti daw yung lalaki. Sabi daw nung lalaki sa kanya, ay okay lang sir. Mahigit 1 linggo na kami laging magkatabit nag-uusap Maiba naman. O diba? Nangiti na lang yung business. Minsan mga kapamuso, ganun tayo sa relationship natin sa Panginoon, yung bang nagsasawa na tayo, nauumay na tayo. Although mag-asawa, alam niyo po ba mga kapamuso, marami sa iba't ibang paraan tayo yung relationship natin kay Lord kinumpare tayo na tayo'y anak ng Diyos, na tayo'y kaibigan ng Diyos, no? Pero ang pinakamaganda at pinaka-intimate na comparison na inihambing tayo ng Diyos sa isang asawa. Tayo ang asawang babae ng Panginoon. Napakaganda. Kaya napakagandang relationship na kinumpara ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin sa isang asawa. Di ba nga, sabi din nga sa Genesis, di ba? Ang mag-asawa daw, pag naging mag-asawa na, they shall become one flesh. Hindi ko ito maintindihan nung una pero naintindihan ko ito nung nagkaasawa ko. No? Talagang one flesh, isang isip, isang katawan, isang puso, no? Kayo talaga yung nagdadamayan. Kaya nga nung namatay si Pastor Joy, pakiramdam ko, namatayan ako ng kalahati ng buhay ko. Kasi doon mo talaga maiintindihan na iba ang relationship ng isang mag-asawa. No? Iba yung kanilang intimacy. Hindi lang siya ordinaryong pagmamahal. Di ba nga, si Lord, nung tinanong niya si Pedro, iniibig mo baga ako?
Hindi niya tinanong na, Pedro, minamahal mo ba ako? Magkaiba kasi yung salitang pagmamahal sa iniibig eh. Yung pagmamahal, yung love, pwede mong gamitin kahit saan yan. Mahal ko yung hayop, I love my dog, I love my son, I love my daughter, I love my bag. No, I love this house. Pero din pwedeng sabihin, iniibig ko yung pusa ko, iniibig ko yung bahay namin, iniibig ko yung bag ko. Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi yung salitang iniibig, ito yung ginamit ng Panginoong Jesus na ang sabi niya, kung iniibig niyo ako, susundin niyo ang utos ko. Iniibig mo baga ako, Pedro? Pakainin mo ang tupa ko. Napakalalim nung salitang iniibig. Kasi ang iniibig na word, ginagamit lang po yan sa isang relationship ng babae at lalaki, lalo na sa mag-asawa. Kaya nga si Pastor John, no, lagi kong hindi malilimutang kinukwento yan. Pag araw-araw yan, pag hindi English yung sasabihin niyang I love you, ang ginagamit niyang word, iniibig kita, mama. Kasi iba yung lalim ng salitang iniibig. At yung iniibig na word na yan, yan ang gustong makita sa atin ng Panginoon, yung intimate love, iniibig. Mga kapamuso, pinag-aralan po natin yung 3 excuses para hindi sila pumunta sa handaan ng Panginoon nila. Sana wag po nating maging excuses to pagdating sa ating paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo po sa amin sa hapon na ito o sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami. Napakalalim ng pagmamahal mo sa amin to the point na ibinigay mo na ang pinaka-best mo, ang iyong anak na si Jesus. Kaya naman, Panginoon, sa pagbibigay mo po sa amin ang best mo, sana ang dalangin ng puso namin, Lord, maibigay din po namin yung best namin sa iyo. Yung aming sarili, yung aming panahon, yung aming seguridad, yung aming kakayahan, yung aming pagmamahal, yung aming puso, even yung mga mahal namin sa buhay, lahat po ng yan, Panginoon, matutunan po namin ipasalalim sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, lagi po namin maiisip, Lord, na ikaw muna. Above all this, ikaw muna, Panginoon. Ikaw muna, Lord, maging priority po namin. Nang sa gayon, O Diyos, lahat ng ito ay unti-unting aayusin mo sa buhay namin. Napaka-importante, Panginoon, na ma-realize namin sa buhay lagi, kaming mga Kristiyano, Lord, na habang tumatanda kaming mga Kristiyano, Panginoon, dapat yung pagmamahal namin sa iyo, mas lumalalim po. Yung pag-ibig namin sa iyo, Lord, sana mas lumalalim habang tumatagal kami sa iyo. Kasi mas nararanasan po namin, Lord, yung pagmamahal mo sa amin habang tumatanda kami, literal. Mas nararanasan namin kung gaano kalawak, kalalim, kalaki, kadakila ang pagmamahal mo at pag-ibig mo sa amin sa bawat araw. Kaya nawi masuklian din po namin yun, Panginoon, kahit kapiranggot na kung ano meron po kami. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.